Isang maasaysayang araw sa inyo lahat. So, ang video ito is patungkol sa reformasyon. So, ano nga ba ang reformasyon? Ang reformasyon ay tumutukoy sa kilusan na naglalayong reformahin ng simbahang Romano-Katoliko dahil sa mga kaso ng pagpamalabis nito. So, ang purpose ng kilusang reformasyon class is baguhin o recorrect yung mga maling gawain o yung mga pang-aabuso ng simbahang Katoliko nung sinaunang panahon. Bago maganap ang reformasyon, ang simbahang Katolika ang pinakamakapangyarihan at pinakamaimpluwensya sa buong Europa. So yung Santo Papa ang kinikilalang pinuno na nagdidikta hindi lamang sa mga doktrina, kundi pati na rin sa politika ng mga kaharian. Nung sinaunang panahon class, ang simbahang Katolika at ang Santo Papa or Pope ang pinakamaimpluwensya at pinakamakapangyarihang tao o sabihin nating ah, ang tao nilalang sa Europa nung sinaunang panahon kasi sila yung nagde-decide, meron silang impluwensya sa mga kaharian, meron silang impluwensya sa mga politika, meron silang impluwensya sa mga desisyon ng mga hari. So, ganun sila kalakas or ganun sila ka-impluwensya nung sinaunang panahon. Tapos, ang Biblia pa is nakasulat siya sa wikang Latin. So, hindi lahat ng tao nung sinaunang panahon nakakaintindi sa nilalaman ng Biblia. Kasi ang nakakaintindi lang ng wikang Latin nung sinaunang panahon, especially para dun sa mga sabi nating ordinaryong tao, yung mga pari lang yung nakakaintindi ng salitang Latin. So, hindi lahat nakakaintindi. May tendency ngayon na maabuso sila ng mga pare. So, hindi naman lahat ng pare masama noong unang panahon, no? Merong iilan na umaabuso. Kaya ngayon, isa sa mga unang nagpasimulang lumaban sa reformasyon is si John Wycliffe. So, question niya yung turo ng simbahan na ang tao ay maaaring maligtas lamang sa pamamagitan ng simbahan. So, hindi sang-ayon si Wycliffe sa ideyang yun. Kasi ayon sa kanya, ang Biblia at hindi ang simbahan ang dapat itinuturing na pinakamataas na pinagmulan na otoridad para sa mga Kristiyano. So, ayon sa kanya, hindi simbahan yung dapat yung pinakamataas, dapat Biblia yung pinakamataas na basihan ng pagkaligtas ng isang tao. At anong ginawa ni Wycliffe? Translate niya ang Biblia sa English para mas maintindihan ito ng mga tao, especially mga hindi nakakaintindi ng wikang Latin. Sumunod sa kanya noong October 31, 1517, si Martin Luther. So si Martin Luther, dati siyang pare na naninilbihan sa Wittenberg, Germany. Pero na-realize din, katulad nga ng ginawa ni John Wycliffe, lumaban din ngayon si Martin Luther laban sa katiwalian o pagmamalabis ng mga nasa pwesto no sinuunang panahon. So anong ginawa niya? Inipon niya yung kanyang mga nakitang mali hanggang mabuo niya yung tinatawag nating 95 thesis or 95 thesis. So ano nangyari dyan? Pinaskill niya yan or pinost niyan sa labas ng simbahan sa Wittenberg, Germany. So ngayon yung mga tao nakita ngayon yung mga nilalaman ng 95 thesis. Yung iba ngayon nagsimulang mamulat yung mata, yung iba nagsimulang questionin ngayon yung otoridad ng simbahan. Yan, katulad ng nangyari kay John Wycliffe Class, siyempre dahil sa paglaban nila sa simbahan, pinapatay sila. Pero hindi sila naipapatay sapagkat nakapagtago sila. Katulad ni Martin Luther, nasa Germany siya. So hindi siya naipapatay dahil nung panahon na yung class, ang Germany is hindi naman ganun kaigpit sa relihiyon. So ano ba yung pangunahing nilalaman ng dokumento ni Martin Luther? So actually napakarami niya, no? Pero ang highlight nung kanyang 95 thesis is yung pagbebenta ng indulhensya ng simbahan. So pag sinabi natin pagbebenta ng indulhensya ng simbahan is yung kaligtasan. So ayon kay Martin Luther kasi, hindi sapat yung yaman at kapangyarihan ng tao para maligtas ka sa kasalanan. So nung sinuunang panahon kasi yung paniniwala, no, pag binenta yung indulhensya, maliligtas ka na. Hindi sang-ayon doon si Martin Luther sa pagbebenta ng kaligtasan. So simple lang yung ginawa niya pero napakalaking impluwensya nito sa history. So dahil sa ginawa ni Martin Luther, hindi natuwa sa kanya ang simbahan and idineklara siya ni Papa Leo or ni Pope Leo X bilang isang herehe or heretic. Ngayon siya ay tinakwil sa pamamagitan ng excommunikasyon or ginawa siyang excommunicado. So dahil sa ginawa ni Martin Luther, ginawa siyang herehe or heretic. Pag sinabi nating herehe or heretic, ito yung lumalaban sa simbahan at itiniwalag siya
Kahit tiniwalag na siya, hindi pa rin natinag si Martin Luther at nanindigan siya na ang kaligtasan ay hindi nabibili at ang pananampalataya ay dapat nakabatay sa Biblia, hindi sa yaman o kapangyarihan ng tao. So hindi pa rin siya natinag, pinaglaban niya pa rin yung kanyang paninindigan. Ipinatawag siya ni Emperor Charles V sa Diet of Worms upang bawiin ang kanyang paninindigan, ngunit buong tapang niyang pinaglaban ang kanyang paninindigan. So dito, binigyan pa ulit siya ng chance ni Emperor Charles V sa Diet of Worms para bawiin yung kanyang mga sinabi, pero nanindigan pa rin si Martin Luther dun sa kanyang mga sinabi. So hindi niya pa rin binawi or hindi pa rin siya nag-retract sa kanyang mga sinabi. Yan, ang kanyang mga ideya ay nagbunga ng protestantismo at pagkakahati ng simbahan, kung saan ang mga tagasunod niya ay tinawag na Lutheran. So ngayon, dahil sa ginawa ni Martin Luther, diyan ngayon nagsimulang magkaroon ng pagkakahati sa simbahang Katoliko. Yung mga taong sumunod sa kanya, ano nangyari? Ito na ngayon class yung mga tinatawag nating protestante. Yan, yung mga nagsimulang sumunod sa mga turo or ideya ni Martin Luther, ito na ngayon klase yung mga tinatawag natin protestante or protestant sa English. Isa pa sa mga tanyag na tao nung sinaunang panahon ng reformasyon is si John Calvin. So isa siyang Pranses na teologo na nagtatag ng Calvinism na nakilala sa doktrina ng predestination. So pag sinabi nating predestination, ayon kay John Calvin, alam na ng Diyos kung sino yung maliligtas at hindi maliligtas bago pa man ito ipanganak. And sumunod naman is yung reformasyong Ingles. So ito naganap to sa lugar or ng bansang England no sinaunang panahon. Yan. Sino nga ba yung tanyag na hari ng panahon ito? Ito si King Henry VIII. Nung una, bago nagkaroon ng reformasyong Ingles, si King Henry is masugid na Katoliko at ginawaran pa siya ng Pope ng titulong Defender of the Faith. So bakit siya tinawag na Defender of the Faith? Kasi sobrang debotong Katoliko siya nung sinaunang panahon. In fact, kapag merong kumakalaban sa reliyong Katoliko, nung panahon na yan, is pinaparusahan niya lang pagpatay or pagpapakulong. Pero, nagbago lahat yan nung hindi sila nagkaroon ng anak ng kanyang asawa, hindi sila nagkaroon ng anak na lalaki ng kanyang asawa na si Catherine of Aragon. Kaya hiniling niyang magkaroon ng divorce or ipawalang bisa yung kasal nila. Pero hindi pumayag yung Pope sa hiling ni King Henry. Di ba alam naman natin ang simbahan, hindi sila pumapayag sa divorce at annulment. Ngayon, ang nangyari, since ayaw siyang payagang makipag-iwalay dun sa kanyang asawang si Catherine of Aragon, humiwalay siya sa simbahang Katoliko. Nagtayo siya ng sarili niyang simbahan. Ito yung tinatawag nating Church of England. So bago mangyari ang kasalan ni Catherine of Aragon at ni Henry VIII, si Catherine of Aragon, ang tunay niyang asawa is yung kapatid ni Henry. Kaya lang ang problema, namatay kasi yung kapatid ni King Henry. Kaya nangyari, si King Henry ngayon yung pumalit bilang asawa ni Catherine of Aragon. May nabasa siya sa Biblia. Yan. Ang nabasa niya sa Biblia is yung Leviticus 20:21. Kung ang isang lalaki ay kumuha ng asawa ng kanyang kapatid, iyon ay karumihan. Kanyang inalis ang kahihiyan ng kanyang kapatid, sila'y mawawalan ng anak. So, nung nabasa to ni King Henry, yan, akala niya ngayon dahil sa kanyang ginawang pakikipag isang dibdib dun sa kapatid ng kanyang asawa, is kaya siya pinarusahan, kaya ninanais niya ng makipag-iwalay. Ngayon, si King Henry, kilala siya bilang hari na nagkaroon ng 6 na asawa. So, unang asawa niya nga, si Catherine of Aragon. Yan, first wife niya. Dito nagkaanak siya ng babae na later on magmamana rin ng trono ng England. So, namatay si Catherine of Aragon sa sakit. Next, yung kanyang second wife, si Anne Boleyn. And nagkaanak din sila ng babae. Pero naghinala kasi si King Henry na naikiyapit or merong kabit si Anne Boleyn. Kaya pinarusahan niya ito ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo. Then, pangatlong asawa niya, si Jane Seymour. So, dito siya nagkaanak ng lalaki. Pero, namatay sa panganganak si Jane Seymour. Then, si Anne of Cleves, yung kanyang pang-apat na asawa, or the King's beloved sister. So, sino naman yan si Anne of Cleves?
So, hindi nagtagal yung kanilang pagsasama. Bakit? Si Anne of Cleves kasi, nakilala siya ni King Henry sa isang painting. Yun, nakita ni King Henry yung painting ni Anne of Cleves, nabighani siya sa kagandahan. So, ninais niya ngayon itong pakasalan dahil sa kagandahan ni Anne of Cleves. So, ngayon, eto na, nakita na sila ng personal. Yung nagkita na sila ng personal, nagulat si King Henry na malayong malayo yung painting dun sa actual na itsura ni Anne of Cleves. So, ano nangyari ngayon? Hiniwalayan niya dahil hindi niya nagustuhan yung itsura ni Anne of Cleves sa personal. Next, kalimang asawa niya si Catherine Howard. Yan, ganun din, hindi sila nagkaanak. Naghinala siya na merong kabit or merong iba, pinapugutan niya rin ang ulo. Then si Catherine Parr yung kanyang pang-anim at huling asawa. Eto nangyari, na-widowed or na-byuda si Catherine Parr sapagkat namatay si King Henry. Matapos ang pamumuno ni King Henry VIII, ang kanyang mga anak ay nagpatuloy ng trono. Yan. Ang pumalit, syempre, alam naman natin sa history, lalaking anak muna ipapalit sa trono. So si Edward VI, ang anak ni Jane Seymour at ni King Henry ang nagmana ng trono ng England. Kaya lang ang problema, maagang namatay si Edward. And 15 years old lang namatay na siya. Kaya ang pumalit sa kanya sa trono is yung kanyang kapatid na si Mary I, na anak ni Catherine of Aragon at ni King Henry. So si Mary I, kilala siya bilang si Bloody Mary. Bakit? Isa siyang debotong Katoliko na nung siya yung naging reyna ng England, ibinalik niya yung Katolisismo sa bansang England at ipinagbawal niya ngayon yung mga Protestante. Yan. Bakit siya tinawag na Bloody Mary? Sapagkat nung panahon na yan, lahat ngayon ng mapapatunayan niyang mga Protestante, ang parusa niya ay kamatayan. Pagkaraan ng kamatayan ni Mary, humalili ang kapatid niya na si Elizabeth na anak naman ni Anne Boleyn at ni King Henry. So eto namang si Elizabeth, isa siyang Protestante. So ang ginawa niya, ibinalik niya ngayon yung Protestantismo sa England at muling pinagtibay ang simbahang England or simbahang Anglican sa bansang England. Ngayon, pero ang kagandahan kay Elizabeth I, parehas niyang nirespeto ang Katoliko at mga Protestante. So nung panahon niya, naging payapa ang England at nagkaisa ngayon yung mga tao kahit magkaiba sila ng relihiyong pinaniniwalaan. And sa kanyang pamumuno, naranasan ng England ang Golden Age or gininto ang panahon ng politika, ekonomiya at kultura. So ang tawag sa panahong yon ay Elizabethan Age. And dahil hindi siya nagkaroon ng asawa at anak, nakilala si Queen Elizabeth I bilang the Virgin Queen. So ito naman yung magiging tugon ng simbahan doon sa mga ginawang paglaban ng mga tao nung panahon ng Reformasyon, katulad nila Martin Luther, John Wycliffe, Henry VIII at ni John Calvin. So ito yung magiging respond ng simbahang Katoliko. So Reformasyon class, tumutukoy siya sa naging respond ng simbahang Katoliko bilang tugon at depensa sa lumalaganap na Protestantismo. Yan, ang layunin nitong linisin ng mga korupsyon sa simbahan, muling pagtibayin ng doktrina ng mga Katoliko at bawiin ng mga mananampalatayang lumipat sa ibang sekta. So ang purpose nito is muling ibalik yung tiwala ng mga tao sa simbahan. Noong 1545, nagsagawa ang simbahang Katoliko class ng isang meeting na tinatawag nating Council of Trent sa bansang Italy. So dito pinag-usapan nila ngayon yung paano ba patitibayin yung pananampalataya, at tutuwid na natin yung mga pang-aabuso at muling nilinawin yung turo ng simbahan upang maibalik yung tiwala ngayon ng mga tao. Unang hakbang na ginawa nila sa Council of Trent is kontrol ng babasahin. Noong 1559, inilabas ng simbahan ang Index Librorium Prohibitorum o Index of Forbidden Books. Ito class yung listahan ng mga libro na bawal basahin ng mga Katoliko, kung saan ipinagbawal nila dyan na basahin niya ng mga Katoliko, especially yung mga sulat nila Martin Luther, sulat nila John Wycliffe, sulat ngayon nila John Calvin, at kasama rin dyan class yung sulat ni Dante Alighieri, kasama rin dyan class yung sulat ni Desiderius Erasmus. Yan, yung mga
sa tingin ng simbahan dati class na nagtuturo ng paglaban sa doktrina or aral ng simbahan is kasama dyan yung mga aklat na yun. Pangalawang pang nila is obligadong disiplina sa klero. So dito sa part na to class, ipinatupad ng simbahan ang maigpit na disiplina sa klero or kaparian. Dito sa part na to, minomonitor na nila or talagang tinaasan ng simbahan ngayon yung disiplina. So naging maigpit na sila kapag merong isang pare na sabihin natin napatunayan na gumagawa ng pang-aabuso is automatic tinatanggal siya sa pwesto at itinitiwalag siya. Then, nilinaw ang mga aral. Isinumpa ng Council of Trent yung mga aral ni Martin Luther, Calvin at iba pang mga reformador at nilinaw ang mga aral at doktrina ng simbahang Katoliko. So dito sa part na to class, sinabi ngayon ng simbahan na hindi totoo at work of the devil yung mga gawa nila Luther, Calvin at iba pang reformador at ang ginawa ngayon nila, nilinaw nila ngayon yung mga aral at doktrina ng simbahang Katoliko. Kasama na dyan etong tinanggal na yung indulhensya at sabihin natin pinagbawalan na ang pagbibenta ng kaligtasan class. So dito sa part na to, hindi na kailanman pwedeng tumanggap ng pera ang simbahan maliban na lang kung donation. Kung syempre kung donation yun, bukal sa loob, walang pilitan. Pero sabihin na manghihingi yung mga tao ng simbahan, for example, yung pare manghihingi siya ng pera para mailigtas yung mga tao, hindi na ngayon siya pinapayagan or pinagbawal na yun ng simbahan. At para masigurado talaga na wala namang mga abuso is nagkaroon ng residensya ng arsobispo. So dito sa part na to, sa residensya ng arsobispo, ang mga arsobispo ay pinatira sa mga lupain na kinakailangang subaybayan. So ngayon ang ginagawa ngayon ng mga arsobispo, binabantayan nila yung mga pari sa bawat probinsya or lugar na nakasayin sa kanila para masiguradong walang aabuso or para masigurado nila na sumusunod ang mga ito sa mga ipinag-uutos ng simbahan or mga aral ng simbahan. At isa pa sa mga sinusunod dati class na pamamaraan para masiguradong hindi lalaganap ng protestantismo sa Europa, especially sa bansang Espanya, is yung Inquisition. Ang Inquisition class is isang tribunal na nag-iimbestiga at nagparusa sa mga pinaniniwala ang lumalabag o tumututol sa mga aral ng Katolisismo. So ito class, medyo nakakalungkot tong part na to ng Inquisition sa Spain sapagkat kahit mapagbintangan ka lang dito, kahit hindi pa 100% na napapatunayang guilty ka, ang parusa kasi sa Inquisition ng Spain is kamatayan or sinusunog sila ng buhay sa stake o tinatawag na burn at the stake. So sadly, no, nakakalungkot na nangyari itong part na to ng Inquisition sa history nung panahon ng kontra-reformasyon. Pero hindi lahat ng bansa sumunod sa technique na Inquisition na ginawa ng Espanya. Yung ibang bansa class, especially yung mga pare sa ibang bansa is nagpalaganap na lang sila ng mga misyonaryo sa iba't ibang panig ng mundo. Katulad ni Ignatius Loyola, kung saan itinatag niya ang Society of Jesus or tinatawag natin Jesuits noong 1540 na yung mga misyonaryo na yan, na mga Jesuita or Jesuits is nakapunta sila sa mga lugar or kontinente ng Africa, Asia at Amerika upang ipalaganap ang salita ng Diyos. At panibagong apostol or isa pa sa mga halimbawa ng apostol, sabihin natin yung mga misyonaryo ng panahon yan is pinakatanyag na misyonero ng panahong ito, si Saint Francis Xavier na nagdala ng Katolisismo sa Japan, India at Silangang Asya. Kaya siya tinaguri ang Apostle of Asia. So si Saint Francis Xavier class, siya yung sabihin natin misyonero na unang nakapunta sa Japan, India at Southeast Asia para ipalaganap yung salita ng Diyos. Ngayon, isa sa mga tanyag na napuntahan ng lugar is yung Japan. Nung una, hindi siya tinanggap ng mga Japanese sapagkat ang pangunahing reliyon ng mga Japanese is Shintoism. Pero later on, natanggap na din siya ng mga Japanese at nagsimula siyang ipalaganap yung Katolisismo sa bansang Japan. Pero, ang nakakalungkot dyan, mababaliwala yung effort ni Saint Francis dahil dun sa pagkapanalo ng isang shogun or emperor ng Japan. Kasi yung emperor na yon or sabihin nating shogun,
hindi siya sang-ayon sa relihiyong Katoliko or Kristyanismo. Kaya ang mangyayari nung siya'y naging shogun ng Japan, lahat ngayon ng mga Katolikong Hapones nung sinaunang panahon is kanyang pinapahuli at ipinapapatay.